Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni MJ Kiambao Reyes. Pag cross-examine ni Attorney Poa sa COA witness, Auditor Roderick Wamil, nako, na-checkmate itong witness na ito. Lumalabas na yung pag-issue ng confidential funds ni BP Sara noong 2022, last quarter, wala yon sa GAA. So saan galing? Sinong nag-approve? Bakit nabigyan si BP Sara? Wala sa GAA. Ayun, napilitan siyang sumagot. It was the Office of the President. So ibig sabihin, ang may kasalanan dito, ang Office of the President, dahil wala sa batas, sa GAA, bakit sila nag-release? Ganyan po kagaling itong si Attorney Poa. Huli ka, balbon, sabi nga dito. Pakinggan natin Do you go through the documents one by one? Yes po. I evaluate po if they are compliant with the requirements of the joint circular. Okay. Now, when you evaluated these documents, nakita niyo po ba doon kung sino ang nag-approve ng grant ng confidential funds for OVP for the fourth quarter of 2022? Kasi wala po sa GAA yung OVP confidential funds for 2022 eh. So nakita niyo po ba kung sino ang nag-approve ng grant para sa fourth quarter 2022 confidential funds? Based on the documents submitted, si Office of the President po yung nag-approve. Si Office of the President po yung nag-approve. Correct, Office of the President. Pagdating naman po sa OVP 2023 confidential funds, yun po ay nasa General Appropriations Act. Do you confirm that? Yes po. And pagdating naman po sa DepEd 2023 confidential funds, nasa General Appropriations Act din po. Tama po ba? Yes po. And as a lawyer, you would know that the GAA is enacted by Congress. Tama po ba? That's right. Now, yesterday, naalala ko po, natanong kayo doon sa time nyo sa ICFAO kung ilang vice president ang na-audit nyo pagdating sa confidential funds. Alala nyo po yun? Yes po, sir. At ang sagot nyo po ay isa lang, si Vice President Sara Duterte, the respondent in this case. Tama po ba? Yes po. Since I assumed in ICFAO in 2014. Since you assumed in September 2014? Yes po, sir. Tama po. And you were asked, bakit si Vice President lang? Naalala niyo yung tanong na yun? Yes po. At ang sagot niyo po, kasi since you assumed, siya lang po ang Vice President na nagkaroon ng appropriations for confidential funds. Tama po ba? Yes po. Since September 2014 po na nag-assume ako. Opo. Now, I'm showing you a document. If I may approach the witness, Your Honor. So, may approach. I'm showing you a document, and this document is from the Department of Budget and Management, entitled Special Allotment Release Order, dated. Medyo malabo lang po yung document, no? December 22, 2014. Pakita niyo po yan. At ang purpose po is to cover confidential activities for fiscal year 2014. You see that? Yes, sir. And nung December 22, 2014, nasa ICFAO na po kayo. Tama po ba? Anong period po yan, sir? Wala na. We have a clear here po. Date of issue, December 22, 2014. Yes po. Nasa ICFAO na po. Tama po ba? At hindi po si Vice President Sara Duterte ang Vice President ng mga panahon na yan. Tama po ba? Yes po. Pero na-liquidate po ba yan? That's the question. That's the question to ICFAO actually. That's the question to ICFAO actually. Because yun po yung, ang pinapakita ko lang sa inyo is nagkaroon po ng confidential funds. Ang Office of the Vice President noong 2014 issued December 22, 2014. Ma-clarify. Of course, the witness of Office of the President. Galing, ano? Una, ang nag-violate sa GAA 2022 ang Office of the President, Office of the President. Bakit sila nagbigay ng confidential funds sa OBP? Wala naman sa GAA. Di ba matawag na yon malversation na yun? Wala, tahimik sila. May mga nagsasabi nga na parang patibong daw itong confidential funds nito. Plinano nila talaga na bigyan si BP Sara ng confidential funds. Tapos yan ang gagamitin para ito na, impeachment. Kasi nung nakatikim na sila ng power, nakabalik na sa kapangyarihan, parang ayaw na nilang ibigay ang kapangyarihan sa iba. May narinig akong political analyst. Sino ba yon? Nakalimutan ko na. Meron daw unwritten agreement ang UNITEAM. Na, okay, 2022.
Marcos ang tatakbo. Suportahan ng mga Duterte. Sa 2028 is si BP Sara na ang papalit. Suportahan din siya ng mga Marcos. Yun daw ang unwritten agreement ng 2022. Nung nakaupo na sila sa Malacanang, ayaw nang ibigay. Sino ba yung nagsabi? Puting ahas ni Maharlika. Ang plano is after PBBM, si Romualdez ang dapat papalit. After Romualdez, si Sandro Marcos. Kaya nga, yun na, yung nakatikim na sila ng kapangyarihan, akala nila, magagawa nila yung nangyari noong Marcos Sr. na halos 20 years nilang hinawakan ang kapangyarihan sa Malacay. Kaya, ayan, power corrupts. There is greediness pagdating sa kapangyarihan. Kaya, kung ano-ano na lang iniisip, people's initiative, ayun, napalpak. So, ngayon, impeachment, para matanggal nila si BP Sara sa kanilang landas. Pag hindi kaya sa impeachment, yun na, charter change, no election sa 2028. Pinangakuan ang mga, pinangakuan daw ang mga kongresista na, sige, boboto lang kayo ng pabor sa impeachment. Total, wala namang election sa 2028. Oh, di ba na bulgar yun na plano nila? Pinag-usapan na ni Speaker Bujidi at saka si dating SP Soto. Mabuti na lang at naibulgar ni Mr. Lito Banayo. Oh. So, yan ang bantayan natin. Kasi, tingin ko, hindi nila kayang ma-impeach si BP Sara. Kaya ang last recourse nila, ito na, no election sa 2028. Huwag tayong papayag na mangyari niyan, mga kaibigan. That's the death of democracy in the Philippines pag mangyari nun. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Kalandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Naon ako sa balay sa tabangan na mo og yero. So muna ni ang itsura sa kadako sa buslot sa iyang utop. Kita gid nato nga dagko na gid og buslot. So pulihan na ni karon ang ilang atop nga buslot na. O karon mo na ni ang yero nga among gihatag nga ilang iatop karon natabangan og yero. So mo na ni itsura sa gawas nga bain sa balay. O karon humanagit sa pag-atop ang among ginatabang nga yero. So nindot na gyud. Sa Ginoo kay kung sa naghatag sa sin kay ang akong balay yung nakatuig aron pag inilisi. So unom na to katuig ang imong atop. Ang makatuig karon ay pag inilisan tungod sa kalisod. Salamat kayo sa naghatag sa sin.
unta nga magpadayon nga tabang kay aron daghan pud matagaan kay naapay manginanglan. Oh, salamat kayo ko. Oo. Salamat kayo. Mm.